Boxing update sa Paris Olympic 2024. Panalo sa quarterfinal si Nesty Pitesio, tinalo niya ang China. Kaya advance na po si Nesty Pitesio ngayon sa semifinals. Ibig sabihin mga tol, kung matalo man si Nesty Pitesio, makapag-uwi pa rin siya ng bronze medal. Kung manalo naman si Pitesio sa semifinals, ibig sabihin makuha na niya ang silver medal. A-advance na ito sa finals para sa gold. Kaya ngayon pa lang mga tol, congrats na agad kay Nesty Pitesio dahil sigurado na ang bronze medal. Dalawa na ngayon ang siguradong nakakuha ng bronze medal, si Nesty Pitesio at si Ira Villegas. Naibalita ko na ito nung isang araw mga tol, nanalo din sa quarterfinal si Ira Villegas. Lalaban na rin ito sa semifinals para masungkit ang silver. Kaya meron pa tayong pag-asa ngayon sa silver at gold. Matatandaan noong Tokyo Olympic 2020, nauwi ni Nesty Pitesio ang silver medal. Samantala Carlos Yulo, naibalita natin kahapon na nanalo ng isang gold. Hindi lang isang gold ang nauwi ngayon ni Carlos Yulo, kundi 2 gold pa. Naipaliwanag ko na sa isang video ko mga tol na maraming paraan para manalo ng gold sa gymnast. Unang gold na nauwi ni Carlos Yulo galing ito sa floor exercise. Ngayon naman galing sa vault. Marami pang kategorya mga tol tulad ng parallel bar at horizontal bar. Meron din tinatawag na steel rings, pommel horse at vault. So nakuha ni Carlos Yulo ang pangalawang gintong medalya mula sa vault. Ibig sabihin yan mga tol, doble din ang premyo at doble din ang ibibigay ng Mega World. Binalita ko sa isang video ko mga tol na worth of 24 million pesos ibibigay na condominium kay Carlos Yulo galing sa Mega World. Dahil 2 gold ang nauwi niya, bibigyan din ng 2 kondo. May cash reward pa yan si Carlos Yulo, doble din at marami pang sponsorship. Kaya tiba-tiba ngayon si Carlos Yulo mga tol. Nasungkit na niya ang pangarap niya na gintong medalya. Sabayan pa ng napakaraming reward. Kaya ito ang maganda bilang atletang Pinoy lalo na sa Olympic. Okay mga tol, sa ibang banda, Terence Bud Crawford mukhang delikado na kay Canelo Alvarez. Sa katatapos na laban ni Crawford kay Israel Madrimov, mukhang hindi naramdaman ni Madrimov ang power shot ni Crawford. Paano pa kaya kay Canelo Alvarez sa 168 pounds? Sa sobrang tigas ni Canelo Alvarez, baka hindi rin niya ramdam ang power shot ni Crawford. Makikita natin sa naging laban ni Crawford kay Madrimov, tinatamaan ng solid si Crawford. Paano na lang kung si Canelo Alvarez ang tumama? Baka pwedeng maalog si Terence Crawford. Matatandaan, tinamaan dati si Crawford kay Caballascas. Muntik na ma-knockdown si Crawford noon, buti na lang kumapit. So maraming fans ang nagsasabi ngayon, delikado si Crawford kay Canelo Alvarez. Lalo na akyatin niya ito sa 168 pounds. Sa ibang banda naman, nagsagutan si Lomachenko at Shakur Stevenson. Nagkahamunan nga po ito matapos ang laban ni Terence Crawford. Naghamon kasi si Shakur Stevenson, sinasabing bakit hindi lalaban si Lomachenko. Nainis na si Lomachenko kaya sinabi na lang na ngayon na tayo maglaban. Suntukan na lang tayo sa labas. In there, me and you. Why you